Ephesians chapter 5. So sa ating verse by verse study ay ating nakikita ngayon or at the present yung mga imperatives sa Ephesians. Actually sa ating pag-aaral sa book ng Ephesians ay ating nakita yung ibang imperatives starting from chapter 4 verse 25. So dito ay halos nakita natin ay there are about 14 present active imperative, 2 present passive, isang aorist passive, at saka isang present middle at isang perfect active. So, kung babalikan natin yung ating mga pinag-aralan, starting from chapter 4 verse 25, hanggang sa Ephesians chapter 5 verse 11 sa ating present study ngayon, ay may makikita po tayo na there are about 18 or 19 imperatives. Ewan ko kung may naalala kayo sa mga kautusan na ito. At nasabi natin ang mga imperatives ay ito ay mga kautusan na dapat gawin ng isang mananampalataya. There are about 14, 15, 16, 17, 18, 19 imperatives. May naalala po ba kayo sa mga pinag-aralan natin ng mga kautusan na ito? So starting from 425, sabi po doon, speak the truth or speaking the truth. Yun po yung unang kautusan na nabigay sa atin sa book ng Ephesians. Speaking the truth, pagsasabi po ng katotohanan. Patuloy na pagsasabi ng katotohanan. Sa verse 26, ay dito po natin nakita yung kung paano natin i-handle yung anger. Na kung saan, be angry, this is present passive, patuloy po tayo na galit. Narigati mo high blood, kanada nga, isumutin baga na. Masapol nga tuloy-tuloy ka no, nga high blood. Agung-ungot ka. So this is the anger that is, ito po yung anger na binibigay ng banal na espiritu patungkol po sa mga kasalanan sa ating mga kapaligiran. So be angry. However, in anger, sabi po, do not sin. And do not let the sun go down on your anger. So, sa verse 26, may tatlong command dito. Isang passive at dalawang active. Sa verse 27 ng chapter 4, sabi po doon, do not give an opportunity to the devil. Huwag po natin bigyan ng lugar si Satanas na huwag po natin bigyan siyang puwang sa buhay natin sa pamamagitan po ng anger. Kaya daling, anger is one of the, best weapon of Satan, mas lalo na sa mga kalalakihan. Ito yung isang problema. Sa verse 28 ng chapter 4, sabi po, the thief is still no longer, let him work with his own hands. So ito po yung mga magnanakaw. So alam po natin, in the past, sa kanilang mga kapanahunan, stealing is a job. Ang pagnanakaw po noon is trabaho po yun. Pero sa ngayon, sabi ng banal na espiritu sa kanila, yung mga nabuhay sa pagnanakaw, hinto nila. Stop. But work now with your hand. Work hard with your hand. And then, sa 429, sabi po, let no corrupt communication come out of your mouth. Ito na, yung mga, it's the sin of the lips or the tongue. Kaya sabi po, let no corrupt communication. Wala po sanang mga malalaswang mga salita, yung mga lies na it's coming out from the mouth of the Christian. Bagamat isa itong problema ng mga
Kristiyano, mas lalo na pag naihalo tayo sa mga unbeliever, ang dami po nilang jokes na dito po natin namamalayan na nakikitawa tayo na jokes nila ay mga malalaswang jokes. Sa 4:30, sabi doon, do not grieve the Holy Spirit. Saan yung paglidaanan ti Santo Espiritu. So how often do we grieve the Holy Spirit by not obeying the truth of the gospel? Itong mga imperatives na ito, when we disobey them, the Holy Spirit is grieved. Nasasakdan din yung banal na Espiritu. Gaya din natin na may feeling din siya. Because He is a person. Dito natin makikita that the Holy Spirit is a person. And then, sa 4:32, nakita natin kung paano yung dealings natin sa kapwa po nating mga Kristiyano, na kung saan, sabi doon that be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other. So sa grupo nating mga Kristiyano, there is always that misunderstanding. Pero sabi dito, be kind. This is a middle imperative, present middle imperative. Ibig sabihin, it is a volitional choice, deliberate, intentional, na talagang ito yung gagawin natin. And the result of the action is coming back to us. Babalik din sa atin yung resulta ng action ng mga ito. And then moving forward sa chapter 5, ang unang command sa chapter 5 ay be imitators of God. Although sabi ni Pablo in some other epistle, may sinabi niya na follow me as I follow Christ. Pero parang sa akin, di ko masabi yun. Sarap sana na sabihin natin na follow me as I follow Christ. Para sa akin, mas maganda to, be imitators of God. Kasi looking at my life, kung titingnan ko yung sarili ko, yung buhay ko mismo, sometimes meron yung mga bagay na hindi karapat-dapat na sundan ng yung mga ginawa ko na sa aking, nung Kristiyano na ako. Kasi mahirap meron yung mga actions natin. Alam natin na mali, pero ginagawa pa rin natin. Kaya minsan, kahirap sabihin na follow me as I follow Christ. Hayaan na lang natin na si Pablo yun. Pero ang kautusan dito is be imitators of God. Sinasabi na gayahin natin ang Diyos in His mercy, in His forgiveness, in His love, kung paano na binigay ang mga yun sa atin. And then sa chapter 5 verse 2, sabi doon, walk in love. Or mamuhay tayo sa loob ng agape love. Bakit? Because love covers multitude of sin. At kung gusto natin malaman, first, basahin niyo yung 1 Corinthians 13. Love bears no record of wrong. Bagamat sa atin minsan, meron yun. Love does not boast. Love does not envy. At saka, dami pa doon. Sa 5:3, sabi doon, but fornication in uncleanness or covetousness, let it not once be named among you as sins. Benchmarking. Sabi dito, huwag po tayong magpatatak sa mga mata ng mga unbeliever as fornicator, as unclean, as covetous. Nawa ang tatak po natin sa kanila ay santo. Sarap na yung tatak mo. Kasi yun yung tatak mo dapat sana. Yung tatak natin. We are saints. Mid-saints at saka cold saints. Ginawa tayong santo at tinawag tayong santo. Kaya yun po sana ang dapat na tatak natin sa mga tao sa paligid natin. Na
Hindi sana tayo makarinig ng, Kristiyano ada gitang, Kristiyano na itinagan laeng. Bagamat meron po yung mga ganun, kasi sa amin noon, sa school, isa yung sa brand name namin. Pagpunta ka sa town, galing sa mga Bible school, sabi nila, dapat ang babait. Pero yung mga nanggaling sa Bible school paglabas, nangungupit sa store, ewan ko kung anong ginagawa nila. Kaya, yun. They were branded as magnanakaw, Christian in name, at saka iba pa. And then, sa chapter 5, verse 5, sabi po, knowing, or knowing, ito yung kaisa-isang perfect active imperative na nabigay sa epistle na ito. Na sabi dito, alam nyo na sa inyong mga isipan. Alam nyo na sa inyong mga isipan na ano ang alam ninyo. Sabi doon, that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of God and Christ. Alam nyo sa inyong isipan na yun yung patutunguhan ng mga taong ito, kaya wag na kayong makigaya sa kanila. Bagamat hindi kayo pupunta doon, but then you know that is not your brand. Hindi yun yung marka ninyo. Kaya it is a challenge for each one of us na dapat yun yung palaging isipin natin. Ano ba talaga yung marka natin? Marka natin ay santo. Saints by calling and saints by grace. We are made saints. Sa 5:6, sabi po, let no one deceive you with empty words. Isa ito sa problema ng mga mananampalataya sa ngayon, na kahit mali yung pinaniniwalaan, kasi sikat yung nagsalita, doon tayo kay sikat. Kasi sikat nga eh. Marami siyang followers sa TikTok, marami siyang followers sa Facebook. Pero yun, wala siyang follower. Kaya mali yung kanyang sinasabi. Ito po yung isang problema natin na we have been deceived and some are still being deceived. Kaya sabi sa kanila, let no one deceive you with empty words. Empty. Walang kabuluhan na salita. Walang patutunguhan na salita. It corrupts the soul. Diba, ang dami ng mga to. Ano ba ang example ng deceiving words? Ay ni pastor, nakapantalon ti maong. Iso nga masapol ag-acceptar manon iso na ta backslider deta. So ani manong Eric na nag-isurod to ita tay backslider diya ita nakamaong. So masapol akseptara naman ni Kristo tapno may salakan. Those were empty words. Kung saan sa holiness group noon. Nung unang dumating yung holiness group sa San Francisco, Saudi La Union, ang pananamit ng malalaki ay yung talagang with tie at saka yung coat itim. Talagang terno at saka yung shoes mabalin nga pagsarmingan. Dagi jay babae, masapol ingganad to, ikan ingganad jay. Tanuhang kang agbado tikas jay hangkan na isalakan. Nung tatamot kat nag-evolve da. Adan ti pastor da nga nakamaong nagkasaba. So, those are empty words. And somehow, marami po mga Kristiyano ang deceive. Empty words kasi, sabi nga, walang patutunguhan ng mga yun. Kaya maganda yung lesson ni Pastor Rick Sinong sa Saturday na modest apparel. But anyway, na-discuss natin yun. But someday we'll be discussing that again.
para sa bawat isa sa atin. So, sa 5:7, sabi po, do not be partners with them or do not fellowship with them. Sa Korinto, what fellowship has God with Belial? Belial ba ang nagamit doon? And what fellowship does the Christian have with those who practice such things? So sabi po sa 5:7, I do not be partakers with them, do not have a continuous fellowship with them. Kasi kaya dali po tayong ma-deceive eh. Mas lalo na pag yung mga kausap natin ay gagaling nilang speakers. Gagaling nilang magsalita. We are easily deceived and we partners or we have fellowship with what they are doing. Kaya, so kung titingnan natin, actually, ito is, meron pong 9 commands dito na preceded with the negative me. Actually, kung imperative siya at preceded siya with the negative me, ibig sabihin na you stop the course of action na ginagawa mo. Ihinto nyo na itong kasalanan na ginagawa ninyo. So, isa ito sa mga isa ito sa mga command na may negative me. Sabi doon, stop being partners with the work of the darkness. Isa ito sa mga very challenging, mas lalo na kung pupunta ka sa mga lamay, na kung saan minsan ang mga jokes ay sabi natin, it has double meaning. Di ba minsan nakikitawa, na sinasabi natin na anyway, that is just part of the liwliwa. Tapno, dagitoy ko at maliwliwada. But somehow, we must be vigilant. Na kung saan sabi sa susunod na imperative, I walk as children of light. Mamuhay tayo, lumakad tayo bilang isang anak ng liwanag. So instead of fellowshipping with those people in their work of darkness, sabi po, mamuhay tayo bilang isang anak ng liwanag. That is in verse 8. So, dito sa verse 11, ay makikita natin ulit ang isang imperative na kung saan sabi, do not participate in the unlawful deeds of darkness, but instead expose them. So ito po ay isang imperative that is preceded by the Greek negative me. Na ibig sabihin, tama na yan, hinto mo na yan. So, alam po natin na ang imperative na pinangungunahan ng Greek negative me ay either it is a prohibition, pagbabawal, o kaya cessation. Kung saan, tama na yan, hinto mo na yan. Pero kadalasan sa nagamit dito, it is a command of cessation. Na kung saan sinasabi, hinto mo na yan. Huwag mo nang ituloy yung ginagawa mong kasalanan. Kaya dito, ano yung mga Greek negative me na nakita natin una sa 4:28 na kung saan sabi, that if is still no longer. Yung magnanakaw, hinto mo na yung pagnanakaw mo. Yung pangalawa na nakita natin,
Sa 4:29, let no corrupt communication come out of your mouth. O ihinto mo na yung malaswang pananalita mo bilang isang mananampalataya. Sa 4:30, do not grieve the Holy Spirit. O isa din ito, stop grieving the Holy Spirit. And then, another negative me is, yung nakita natin sa 5:6, let no one deceive you with empty words. Sa 5:7, do not be partners with them. At isa dito, sa 5:11, na kung saan sabi, do not participate with the unfruitful deeds of darkness. So makita po natin dito that this is a command of cessation. Ay baka nakat isardeng yung data, uston data. May pakita ngayon nga, tigas talaga ang ulo ng mga mananampalatayan. Just imagine, ang dami itong negative imperative. Kung saan, sa isipan ko mismo, ay, unyag pa iso, uray siya ko. We have to admit na ganito po tayo talaga eh. Minsan, nakakalimot. Minsan, nakikisaw-saw sa gawain ng mundong ibabaw na ito, na hindi na po natin namamalayan na yun pala eh. Lumalayo na tayo sa Panginoon. Kaya ang utos dito is do not participate. Actually, the word participate is koinonia. Fellowship. At it was preceded by the prefix word na son. Na ibig sabihin, together with. Na ikaw na anak ng liwanag, nakikiisa na tayo sa gawain ng darkness. So, dito sinasabi na, hinto nyo na yan, you stop. It is a command of cessation. That we stop fellowshipping with the unfruitful deeds of darkness. So, kung titignan natin, present active imperative siya, ibig sabihin, we have to make a deliberate decision. Huwag na sana natin hintayin na si pastor ay sabihin sa'yo, uy, mali ang kasalanan yan. Pag alam po natin na kasalanan yan sa salita ng Diyos, we have to make a resolute decision. O sabi natin, ay kasalanan ito according to the Word of God. Na kailangan ihinto ko yung aking ginagawa. So, ano tong bagay na kailangan nating ihinto? Sabi po, the unfruitful deeds of the darkness. Actually, kung babasahin mo to, lahat ng mga to, si unfruitful, si deeds, at si darkness, eh lahat ng mga ito ay it was preceded by the definite article. Kaya parang kung babasahin mo to, the deed, the unfruitful, and the darkness. Na kung saan talagang may tinutukoy ito na specific na bagay. So ano ba yung mga deeds? Di ba balik ka sa ating pinag-aralan? Sa mga imperatives na to, balik ka doon sa 4:25. Ano ang mga yon? Stop lying to one another. Speak the truth. Hanggang sa bumaba tayo dito sa chapter 5 verse 8. So, ang dami po itong deeds na ito na tinukoy sa salita ng Diyos. And we can look up at other parts of Scripture at makita natin itong mga gawa na makasalanan. Particularly, kung gusto na natin, Romans chapter 1 hanggang chapter 3. So, sabi po, yung mga gawain na ito,
Huwag na po tayong makisawsaw. At sabi, ang mga deeds na ito is unfruitful o walang bunga. Paano natin sabihin na walang bunga? Parang when it multiplies, kahit dali. Mahirap pa naman na i-prune pag nagmo-multiply na siya. Pero sabi ng salita ng Diyos, unfruitful. Bakit nga unfruitful ang mga gawain na ito? Kasi these deeds only produces spiritual death. For the unbeliever at saka loss of reward para sa mga mananampalataya. Kaya ang mga gawain na ito, to the unbeliever, unfruitful kasi, kunadjay may isang pastor, panluganam aklong mo, taidakad impyerno. Pagluganam ka no jay gartem mo, taipanda ka jay impyerno. Actually, for the unbeliever. Pero sa mga mananampalataya, it is a loss of eternal reward. Awanan natin, isubli tayo kaniya po Diyos nga. Korona tayo. Tanapuura namin. So, when we worship God, pagdating natin sa langit na bayan, na kung saan that is a future, yung pinag-aralan natin sa Revelation kanina, kung ito yung mga ginagawa natin, ano na ngayong dadalhin natin doon na korona na ibibigay natin, iaalay natin sa ating Diyos kung lahat naman masusunog. Kaya it is unfruitful. Wala siyang bunga talaga. At sabi po, the unfruitful deeds, or the deeds, the unfruitful, the darkness. The darkness, kung titignan natin sa previous verse, this is the spiritual darkness. Na kung saan dito po tayo nanggaling. But, it also, pinapakita din nito, ng darkness na ito, ay ito yung authority ni Satan na siya yung source ng lahat ng kasalanan. It is the source of all unfruitful deeds, this darkness. Kaya po mga kapatid, sabi po dito, do not participate or stop participating, stop fellowshipping with these unfruitful deeds of darkness. Kasi walang magandang bunga na ibibigay sa atin. Bagamat sa flesh, sa laman, masaya. Di ba? Kapag nakipag-joke-joke-jokean ka ng green joke doon sa mga kapwa natin, minsan parang ang saya-saya. Tawa mo marinig doon hanggang sa kabilang bantay. Pero may maganda bang idudulot yun sa atin na spiritual growth? Di ba? Wala. Kaya, mag-isip po tayo mga kapatid na tingnan natin na kung saan sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21 and 22, sa 1 Thessalonians 5, 21 and 22, sabi po, probe all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil. Abstain from all appearance of evil. Para walang lugar sa atin to participate or to fellowship with them. Pastor, lahat ng mga friend ko is non-believer. Ibasol mo, apay kayo ni isot pinili mo nga, friend mo. Wala bang Kristiyano na pwede mong maging friend sa school? Wala mailap sila.
choosy din sila. Kaya yung mga friends ko is mga unbeliever. Ay, non-believer. Eh, ano nang gagawin mo? O, sabi po sa susunod na phrase, but instead, even expose them. Nako, mas lalo na to. Isang kautusan na kung saan sinasabi na we do not participate in the unfruitful deeds of darkness, rather, we should expose them. Allah, dahito yun. So the children of light, bilang anak ng liwanag, we are not only commanded to refrain ourselves from doing those evil practices and having fellowship with them, but rather, we are given the sacred mandate to expose yung mga maling pinaggagawa nila. State witness. Maging state witness tayo sa flood control. Ganon. Lalabas tayo sa social media at sasabihin na lahat natin yung kanilang mga ginagawang kasalanan. Ano ba kasi yung word na expose or expose? Expose. Sabi nila. Ito po ay nanggaling sa Greek word na elenko. Elenko, ibig sabihin to convince with solid, compelling evidence. Especially to expose, to prove wrong. Ayun po yung meaning ng expose. So, dito, elenko means to show one's fault and then to admonish. Yung Greek word na ito, it was translated sa ating mga Biblia as convict, expose, reprove, or rebuke. At ang ultimate goal nito is to bring one who is at fault into repentance and obedience to faith. So yun po yung ultimatum na purpose kung bakit nagamit yung word na ilingko or expose. Na kung saan yung nagkasala ay mapagsabihan siya, maturuan siya in order to bring repentance. Hindi man tayo yung magdadala ng repentance, but we were given that mandate na sabihin kung saan siya nagkamali at kung saan yung banal na espiritu ay siyang magtatrabaho to bring transformation sa puso ng taong ito and then brings him to the obedience of faith. Na makita niya kung saan siya nagkamali, saan siya nagkasala, at babalik siya sa Diyos. Or otherwise, expose sa unbeliever, it brings condemnation in the light of the truth of the gospel. Ito yung sabi sa John chapter 3, that those who do not believe are already condemned. So, ito po ay nabigay sa atin bilang isang mandato, bilang isang mananampalataya, that we do not participate sa unfruitful deeds of darkness, pero sa buhay po natin, maipakita natin sa kanila kung saan sila nagkakasala. Ito po yung isang mahirap eh. Mahirap na aspeto ng buhay ng mananampalataya. Nasasabihin mo isang tao, uy, kasalanan yan ah. No dagje prophet iti Old Testament. Just like Nathan, Prophet Nathan, na kung saan pumunta siya kay King David at dinala niya yung parable na binigay ng Diyos sa kanya. At sabi ni King David, sino yung taong yan at papatayin natin? Or paparusahan natin? Sabi ni Prophet Nathan, thou art the man, O King. Hirap nun. Pero, this word ilingko or expose ay pinapakita dito
na bilang isang mananampalataya, we are to live out the gospel in our life every day. Na nawang makita nila sa pamamagitan ng buhay natin yung katotohanan ng Ebanghelyo. And then, we preach the gospel to them. The gospel will be the one to convict them. Magsabi sa kanila kung saan sila nagkasala. Just like right now. Dito yung binabasa natin. So dito, the command, yung kautusan po na ito, ay hindi po nanggagaling to sa akin ha. Binabasa ko lang. At ini-explain sa inyo kung ano itong command na ito. That is the way to expose yung kasalanan ng kapwa natin. Hindi na po kailangan na pumunta ka sa social media at sabihin, ito yung mga kasalanan na dapat natin hindi gawin. Hindi. We teach and we live by the truth. Given the opportunity. As children of light. Kaya nga yung liwanag naman natin. Ay makita. Sa mundo na ito na puno ng darkness. Yes, we are living in the dark world because of sin. At sinong magliliwanag? Walang iba kundi tayo. Ano? We shine. Sabi nga sa John chapter 3 verse 20, for everyone who does evil hates the light. Ito na mga kapatid. Everyone who does evil, lahat ng mga gumagawa ng masama, ayaw nila sa liwanag. Kalaban nila ang liwanag. At sabi po, and does not come to the light. Hindi sila pupunta sa liwanag for fear that his deeds will be exposed. Kasi kung pupunta sila sa liwanag, maipapakita yung kanilang mga ginagawa sa kadiliman na kasalanan. However, ayaw man nila na pumunta sa liwanag, ikaw at ako, anak ng liwanag. Kaya kung pupunta tayo kung saan sila, nawa, magliwanag tayo. Hindi yung liwanag na may nakatalukbong. Or our light is covered. Naka-helmet, isungahan nga makita. Dahil silaw. So mga kapatid, the unfruitful works and the workers of darkness in the presence of the children of light are continually exposed. Minsan, kahit hindi po tayo magsalita, sometimes our mere presence brings conviction. Maalala ko minsan nung young people ako, nung bumisita kami sa mga pinsan ko sa Tabuk. Alam nila kung sino ako. Ewan ko ba kung anong pangyayari yung mga yun. But anyway, yung senaryo ganito. Minsan lang, ewan ko, after how many years? Siguro mga 20 plus years bago ako bumalik doon, or 20 or 30 plus. 20 years sabi. Doon kami nagkita-kita. And then, babaro amin. Nagpaspasyar.
Ay nga na conformity, sinursurkan me. And there is that point na, ano sabi nila? Oh, inom tayo. Pero sa akin noon, hindi ako talaga umiinom. I stopped drinking at that time. So I said, no. Wala na kailangan tayo ginom. And then, may sa tikadwada, kunada kat, bay anyon nga pilitan. Importante kat kadwatay ho. So, sometimes, our presence do not properly walk in wisdom, it brings slangay mang konsensya mo't lang kadakwada. Apay ngagpay sumararamidan tayo tikastoy. So, mga kapatid, ito po ay dalawang utos na nabigay sa atin sa isang verse. Isang negative na command at isang positive. Yung negative, sabi doon, is stop doing the deeds of the unfruitful darkness. Pangalawa, expose them. Pakita natin na sila ay nagkakasala, na sila ay wala sa liwanag. Through teaching and through our lives mismo. Kasi no one can, sabi nga nila, kung buhay mo yan mismo, they cannot argue with you. Wala silang masasabi. Kasi buhay mo yan. Nakikita nila, nababasa nila that you are that person. Kaya mga kapatid, it is a very challenging na verse na dapat bawat isa sa atin ay mag-obey, sumunod tayo sa kautusan na ito. Shall we pray? Father, we thank you for these imperatives na inyong mga binibigay sa amin. Tutulog na ito ay mga paalala, correction, rebuke sa amin bilang isang mananampalataya na minsan nakakalimot po kami na ang mga practice ng mga unfruitful deeds na ito, the unfruitful deeds of darkness ay aming ginagawa. Father, continually teach us through your words na kung makita po namin na kami po ay lumilihis sa daan na binigyan nyo sa amin na tahakin, magkaroon po kami ng repentant heart to always come back to you. And may you give us the strength and the capability as well na mamuhay bilang anak ng liwanag as children of light and as light para itong mga tao sa paligid namin ay makita nila yung liwanag na nasa amin na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. So Father, may you bless your words that it will accomplish kung ano man yung purpose niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. But thank you at lahat to ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.